Panibagong hamon para sa Commission on Elections ang pagsasagawa ng eleksyon sa gitna ng COVID pandemic. Ngayong araw, 34 barangay sa NCR at 6 pang rehiyon ang nagsasagawa ng mock elections. Ang mainit na balita hatid ni Tina Panganiban Perez. Ayon kay COMELEC spokesperson James Jimenez, layon itong makita kung paano uusad ang prosesong ipatutupad sa mismong araw ng botohan sa susunod na taon at masolusyonan ang anumang problemang lilitaw. 307 registered voters sa Barangay 110 ang inaasahang boboto rito sa P. Zamora Elementary School sa 2nd District ng Pasay City para sa mock elections, pero aabot daw sa 786 ang registered voters sa presintong ito. Sa polling place na ito, mayroong emergency accessible polling place para sa senior citizens, PWDs at heavily pregnant women, pati na rin mesa para sa DepEd Supervising Official at COVID Marshal at Voters Assistance Desk. Mula sa Voters Assistance Desk, pupunta ang botante sa holding area bago pumunta sa ibang classroom kung saan mag-fill up siya ng balota. Nililimitahan ang bilang ng mga botante sa classroom bilang pag-iingat kontra COVID. Ang mga kandidatong inilagay sa mock elections ballot ay mga artista, mga hindi totoong tao, mga rock at K-pop group at mga hindi totoong party list group. Pagkatapos, lilipat ang botante sa classroom kung nasaan ang vote counting machine para ipasok ang kanyang balota sa makina. Ang kaibahan ng VCMs na gagamitin ngayon ay may review screen ng mga ito kung saan makikita ng botante kung paano binasa ng makina ang kanyang boto. Maliban dito, maglalabas din ang makina ng resibo kung saan nakaprint kung sino ang mga binoto ng botante. Pagkabasa ng botante sa resibo, ihuhulog niya ito sa isang kahon. Hindi ito pwedeng iuwi. Ayon sa mag-asawang sina Elvira at Francisco Aquilio, parehong 70 years old, hindi naman sila nahirapan. Kahit maliit daw ang letra sa balota at naka-face shield sila, di naman sila nahirapan. Si Jose Grecia, 76 years old, lumahok sa mock election sa unang pagkakataon pero di siya nahirapan dahil bumoboto naman daw siya kada eleksyon. Ang puna lang niya, medyo mabagal daw ang pagbigay sa kanya ng balota dahil parang hindi pa raw handa ang Board of Election Inspectors. Si Jasdada Senya, 57 years old, ay naka-wheelchair at sa EAPP nag-fill up ng balota. Walang VCM sa EAPP kaya taga-COMELEC ang magpapasok ng balota sa VCM. May pipirmahang dokumento ang botante para rito. Tiwala naman daw si Senya na naipasok ng taga-COMELEC ang kanyang balota sa VCM at ipapakita rin naman daw sa kanya ang resibong ilalabas ng makina. Ang mock elections ngayong araw ay mula 7 a.m. hanggang 5 p.m. Pero ang botohan sa eleksyon 2022 ay mula 6 a.m. hanggang 6 p.m. May mga local observers na nakamonitor sa mock elections. Pagkatapos ng botohan, magkakaroon din ng transmission ng resulta at canvassing tulad ng nangyayari sa aktual na eleksyon. Wala akong nahirapan dahil parang alam ko na yung proseso. At saka tuwing eleksyon, bumuboto po ako. Natagalan lang ko pag-abot ng balota dahil parang hindi pa ready. This will not be a perfect outing, okay? We want it to be, obviously. We want to avoid all sorts of problems, but we expect that this will be an opportunity for us to see precisely where the problem areas are. Tina Panganiban Perez, GMA News.